Nagsimula ang anime sa mga sundalo na nasa kabundukan na nag-aabang sa pagsalakay ng mga kalaban. Sa utos ng pinuno ay matapang na sumugod ang mga sundalo, ngunit lugi sila dahil gumamit ng kanya ng mga kalaban saka wala din silang taguan kaya madali silang nababaril ng mga kalabang nakaposisyon na may gamit pang Gatling gun. Tinamaan ang bida na si Sugimoto ngunit hanggang sa huling hininga ay nakipaglaban ito na nagawa pang matalo ang isang grupo ng mga kalaban. Matapos ang digmaan ay nagpunta sa ilog si Sugimoto para maghanap ng ginto. Nang tanungin siya ng matanda kung bakit sa kabila ng husay sa pakikipaglaban ay wala pa rin siyang mga medalya, kaya giit ng bida na ito ay dahil sa may pinaslang siyang superior niya na hindi niya gusto ang ugali. Nang magkwento ang matanda ng tungkol sa ginto ay naging interesado ang bida, dahil ayon sa matanda ay napakadali lang makahanap ng ginto noong unang panahon, at iniimbak ito ng mga mayayaman kaya ang panahong iyon ay tinawag na Gold Rush. Ngunit di nagtagal ay nagawang manakaw ng isang lalaki ang lahat ng nakaimbak na ginto sa pamamagitan ng karahasan. At di kalunan ay pinaghahanap ng mga pulis ang nasabing lalaki kaya itinago niya ang mga ginto sa ilog ng Hokkaido, ngunit nadakip pa rin siya ng mga pulis at hinatulan ng kamatayan bago pa masabi sa mga kapamilya niya kung saan niya itinago ang mga ginto. Dagdag pa ng matanda na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga tao ang mga ginto, ngunit ang tanging clue lang na naiwan ay ang mga tato na nilagay ng lalaki sa mga kasamahan nito sa kulungan. Pero nang mabalitaan daw ng mga pulis ang tungkol dito ay ninais nilang makrack ang code mula sa tato kaya dinala nila ang mga preso sa kagubatan ngunit nanlaban ang mga preso kaya napaslang ang lahat ng mga pulis at hindi na natagpuan pa ang mga nakatakas na bilanggo. Nabitin ang bida dahil hindi na daw alam ng matanda kung ano ang sumunod na nangyari, kaya naisip na lang ni Sugimoto na kwentong barbero lang ito. Sa pagpikit ng bida ay naalala niya ang namayapang kaibigang si Toraaji na ibinibilin sa kanya ang asawa at anak saka ipinaubaya na rin sa kanya ang paghahanap sa nasabing ginto bago ito masawi. At nang pagmulat ng mga mata ay tinutukan siya ng baril ng matanda dahil marami na daw nalalaman ng bida ngunit hindi natakot si Sugimoto. Bagkus ay itinutok pa ang baril sa sarili bago supukin ang matanda na agad na nakatakbo ngunit dahil sa nangyari ay naisip niyang baka totoo nga ang alamat na ikinwento nito kanina. Naisip ng bida na kailangan niyang paslangin ang matanda, ngunit nakita niya itong nakalubog sa snow kaya tinulungan niya na lang ito, subalit natuklasan niyang kagagawan pala ito ng isang oso dahil sa mga footprints sa paligid. Nang obserbahan ng bida ang matanda ay natuklasan niyang isa pala ito sa mga presong nilagyan ng tato ng taong nagnakaw ng mga ginto. Kaya naisip ng bida na totoong-totoo ang mga kwentong natuklasan niya. Dinala ng bida ang matanda dahil importante ang tato nito sa likod, ngunit nakakita siya ng baby bear dahil nasa paligid lang din pala ang nanay nito na sumusugod na sa kanya ngunit ang baril ay sumabit sa paan ng bangkay kaya sa pag-iwas ay nahulog ang ating bida. Sumunod ang oso na balak na siyang paslangin ngunit may isang nakal-alasong palaso ang tumama sa oso na siyang nagpabagsak dito, at pagtingin ay isa itong batang babae na mula sa tribo ng mga Aino. Ayon sa bata ay hindi kagagawa ng oso ang pagkain sa matanda dahil galing ito sa hibernation, dahil ang matakari po isang osong napakabangis na hindi nakapag-hibernate ang may kagagawan. Dagdag pa ng bata na kailangan na nilang iwan ang katawan ng matanda kung ayaw niyang sundan sila ng nasabing mabangis na oso ngunit tumanggi ang bida kaya giit na lang ng babae na kalabanin niya ang nasabing oso ngunit magiging mapanganib dahil sasapit na ang dilim, kaya ikinwento ni Sugimoto ang alamat sa babae para tulungan siya nito. Agad namang naniwala sa kwento ang babae, dahil isa pala ang tatay niya sa mga napaslang ng nasabing salarin sa pagnanakaw ng mga ginto, kaya naman gumawa ng apoy ang dalawa upang magsilbing liwanag para makakita sila, at gagamitin nila ang katawan ng matanda para magpunta sa liwanag ang mabangis na oso. Dagdag pa ng bata na kailangan nilang panatilihin ang apoy dahil tiyak na may kalamangan ng oso kung madilim ang paligid kaya nanguha pa sila ng mga panggatong ngunit pagbalik ng bida ay nandoon na pala ang oso na agad siyang inatake. Sinuntok niya ang oso ngunit walang talab, kaya sinabi ng bata na ang kahinaan daw nito ay sa tiyan. Masyadong madilim ngunit kumpiyansa ang bata na tatamaan niya ang oso, pero ayaw ng bida na magpatulong dahil baka siya daw ang tamaan ng pana na may lason. Tumira ang bata ngunit nabaluktot lang ang palaso. Kaya siya ang naging puntirya nito habang nakakapit ang bida sa ilalim ngunit kalaunan ay nahulog din. Bago pa man malapan ng oso ang babae ay sumugod naman ng isang lobo para ipagtanggol ang batang babae sa napakabangis na hayop. Naglalaban ang dalawang hayop habang si Sugimoto naman ay inaasinta ang kahinaan ng oso subalit bigo siya kaya sinugod siya ng halimaw ngunit gamit ang patalim sa dulo ng baril ay nagawa niyang mapaslang ang nakakatakot na oso. Pagkatapos ng pangyayari ay nagpakilala ang batang babae na siya daw si Asirpa, saka pinagmasdan nila ang lobo na siyang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban. Napagkasunduan din ng dalawa na magtulungan sa paghahanap ng iba pang mga preso na may tato, para malaman nila ang lokasyon ng mga ginto na dating pagmamay-ari ng tatay ni Asirpa. Kinabukasan ay gumawa sila ng traps para makahuli ng squirrels.
Habang naglalakbay ay naisip ng bida na hanapin sa lahat ng malalaking bayan ng ibang nakatakas na preso, kaya uunahin na niya ang pinakamalapit na bayan ng Otaro na natatanaw nila ngayon. Habang nagre-relax ang bida sa hot spring ay ipinagtatanong naman ni Asirpa sa mga negosyante ang tungkol sa mga hinahanap nila ngunit napagdiskitahan siya ng isang siraulo kaya sinapok niya ang lalaki sa mata. Ikinagalit ito ng loko pero dumating naman si Sugimoto kaya wala nang nagawa ang kumag kundi ang sagutin ang tanong ng bida, at nalaman nila sa lalaki na may naghahanap din daw na ibang tao sa mga nasabing presong may tato. Nagpatuloy sila sa paglalakbay ng sundan ng isang kawatan ngunit alam ng dalawa na sinusundan sila kaya naghanda sila ng bitag kaya nabigti ang kawatan at nakitang isa pala ito sa mga presong may tato. Nang magising ang kawatan ay idinrowing nila ang tato nito subalit biglang may bumaril dito mula sa malayo kaya dali-dali silang gumawa ng smoke screen. Sumugod ang kalaban ngunit nahuli ng bitag ang baril nito, dahilan para makalapit ang bida at makipag-hand-to-hand combat nang malaman na ang kalaban niya ay isa ring sundalo mula sa 7th Division Corps na pinakamalakas na army. Pagkatapos magpakilala ng isa't isa ay sumugod ang kalaban ngunit nagawa ng ating bida na manalo pero pinigilan siya ni Asirpa na paslangin ito, dahilan para makabawi at makatakas pero binato siya ng baril ng bida na siyang ikinahulog nito sa bangin. Pagsapit ng gabi ay sabay na naghapunan ang dalawa sa loob ng tent, habang ang nakalabang sundalo ni Sugimoto ay nakita na ng mga kasamahan nito. Kinabukasan ay nahuli na rin nila ang isa pang presong may tato, na agad din na dinrowing ni Asirpa ang mga marka sa katawan ngunit may nakitang isang kuneho si Asirpa kaya umalis muna ang dalawa para mangaso. Subalit sinamantala ito ng presong si Yashitake na tinaguri ang Escape King dahil magaling itong tumakas. Nakuha man nila ang kuneho pero nakatakas naman si Yashitake na agad na hinabon ng bida nang biglang maramdaman ni Asirpa ang matinding taglamig dahil nawawasak ang mga puno. Habang tumatakbo ang dalawa ay nahulog sila sa napakalamig na ilog kaya agad silang umahan at nagtulungan na gumawa ng apoy pero nabigo ang dalawa, kaya naman lamusong ulit sa ilog ang bida para hanapin ang mga bala ng baril niya na nahulog para gamitin ang pulbura. Nagpapatulong ang bida sa preso, nang ilabas nito ang isang bala ng baril mula sa bibig kapalit ng kaligtasan nito, at dahil kay Yashitake ay tagumpay silang nakagawa ng apoy kaya naging magkaibigan na ang dalawa. Sinabi ng dating preso na mayroong 24 na bilanggo ang nilagyan ng nasabing tato, ngunit bukod dito ay hindi na niya alam ang iba pang detalye dahil ang mayor daw sa bilangguan ang siyang nakakaalam na siyang nagpasimuno din ng pagtakas. Bago umalis si Yashitake ay binalaan ito ng bida na maging ang mga sundalo ay naghahanap din ng ginto, pero kumpiyansa ang dating preso na makakatakas dahil siya ang tinaguriang Escape King. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa nang makakita ng bahay ng oso kaya inutusan ng bata si Sugimoto na tignan kung nandoon ang hayop dahil balak nila itong huntingin. Dagdag pa ni Asirpa na kung sino man ang pumasok sa loob ng bahay ng oso ay hindi aatakihin ito, na napatunayan daw ng yumao niyang ama ngunit hindi naniniwala ang bida. At dahil masyadong mapanganib ang gagawin ay napagpasyahan ni Sugimoto na wag na itong ituloy. Habang naglalakad ay nakita ni Asirpa na may kumikinang sa malayo, na naisip ng bida ng mga sundalo na pinagmamasdan sila gamit ang telescope kaya nagmadali silang tumakas, at di nga siya nagkamali dahil mga sundalo nga ito mula sa 7th Division na pababa na ng bundok. Nang mapagtanto ng bida na hindi nila matatakbuhan ang mga sundalo ay ibinigay niya kay Asirpa ang balat na may tato, para magpaiwan para harapin ang mga kalaban. Ibinilin din ng bida na kapag nahuli si Asirpa ng mga sundalo ay ibigay na lang ang tato para hindi siya nito saktan. Nalaman ng mga sundalo na naghiwalay ang dalawang bida kaya sinundan si Asirpa ng isang sundalo habang ang iba naman ay sinundan si Sugimoto. Nakita ng isang sundalo ang mga footprint ni Asirpa ngunit dahil may karanasan siya sa pangangaso ay nalaman niyang nagtatago sa itaas ng puno ang bata. Pinapababa siya ng sundalo na sinasabing hindi siya sasaktan. Pero bago bumaba ay iniwan ng bata ang tato sa itaas ng puno ngunit dahil sa squirrel ay nahulog din ito kaya nakita ng sundalo. Papanain sana ni Asirpa ang lalaki ngunit naramdaman nito ang binabalak ng bata, kaya nagkasa ng baril ang sundalo ngunit sinugod ito ng lobo na tumutulong kay Asirpa. Samantala papaakyat sa bundok si Sugimoto nang abutan siya ng 3 sundalo. Nagsinungaling ang bida na nangangaso daw siya ngunit nakilala siya ng isang sundalo na siya si Sugimoto ng 1st Division kaya nabahala ang mga kasama dahil nalaman nila kay Private Ogata na nahulog sa ilog kanina na si Sugimoto ang nakalaban nito. Nang mapansin ng bida na may bahay ng oso sa likod niya ay dali-dali siyang pumasok sa loob, na dahilan para barilin ito ng mga sundalo ngunit nagalit ang osong nasa loob kaya ginawa silang mukbang ng galit na oso. Samantala ang sundalong kasama ni Asirpa ay inatake ng Ezo Wolf na nagawang matapan ang baril niya kaya naibalibag siya nito ng maraming beses, ngunit pinigilan ito ni Asirpa na kitilin ang buhay ng sundalo. Nagawa namang mapaslang ng natitirang sundalo ang oso ngunit wala na rin siyang lakas,
Saka lumabas si Sugimoto na dala ang baby bear at napatunayan na rin niyang totoo nga ang sinasabi ni Asirpa na hindi aatakihin ng oso ang sinumang pumasok sa bahay nito. At dahil walang mag-aalaga sa baby bear ay nais niya nalang naalagaan ito ngunit natatakot siyang baka iluto ito ni Asirpa. Samantala kinikiliti ni Asirpa ang lobong nagligtas sa kanya nang puntahan na sila ni Sugimoto na itinago ang baby bear sa damit nito. Napatingin ang bida sa sundalo, kaya hindi niya namalayang nakasilip pala ang baby bear na nakita ni Asirpa kaya agad niya itong itinago dahil siya na daw ang magiging mommy bear para dito. Inaaswang siya ng bata kaya isinuko na ni Sugimoto ang baby bear, saka sinabing hindi daw siya kakain nito dahil hindi kaya ng konsensya niya. Ngunit giit naman ni Asirpa na hindi daw nila kinakain ang mga baby bear na nakukuha, bagkos ay inaalagaan nila ito sa nayon. Natuwa ang mga bata sa pagbabalik ni Asirpa, at inanyayahan ang bida ng lola nito na doon na kumain at magpalipas ng gabi, ngunit dahil hindi ito nakakapagsalita ng lingwahe ni Sugimoto ay tina-translate na lang ito ni Asirpa. Samantala ang sundalong iniwan nila ay naglapat ng pangunang lunas sa binti nitong sinalakay ng lobo, at dahil sa nasa dugo nito ang pangangaso ay nanabik itong hulihin ang nasabing puting lobo. Sa nayon naman ay sinabi ng matanda na hindi marunong ng mga gawaing bahay si Asirpa kaya hindi ito makakapangasawa ng kapwa niya Aino kaya nakiusap ang matanda na asawahin ni Sugimoto si Asirpa. Ngunit dahil nahihiya si Asirpa ay hindi niya tinranslate ang sinabi ng matanda. Pinapakain ng matanda ang maliit na oso nang mapansin ni Sugimoto na hindi pa ito hinahawakan ni Asirpa. Giit naman ni Asirpa na ayaw niya daw maging masyadong malapit sa baby bear dahil matapos ang 2 taon ay iaalay daw nila ito sa mga Diyos habang nagdiriwang para sa mas masaganang pamumuhay. Nagtataka si Lieutenant Tsurumi dahil walang nakabalik sa 4 na sundalong ipinadala, nang dumating naman si Captain Wada dahil nagagalit ito dahil nawawala ang mga tauhan niya, saka nabalita ang bumili ng sandamukal na mga armas si Tsurumi. Nagalit si Tsurumi kaya kinagat ang daliri ng captain, dahilan para utusan ng captain na ipabaril si Tsurumi subalit siya ang binaril ng sariling tauhan, saka naghanda ang grupo ni Tsurumi sa matinding digmaan. Samantala ibinigay ni Hijikata ang isa sa mga kopya ng tato sa kakampi nitong isa ring takas na preso na may tato, nalalaman ng matanda na kailangan nilang harapin ang 7th Division Army kaya kailangan nilang mangalap ng maraming tao. Maraming nahuling isda ang dalawa kaya nagpapatulong si Asipar na linisin ang mga isda ngunit nakalimutan ng bida ang kutsilyo niya kaya bumalik muna siya sa bahay. Sinubukan niyang maghanap ng shortcut para mabilis na makabalik, nang pigilan siya ng isang lalaking Aino dahil muntik na pala niyang matapakan ng isang trap na may palasong nakakalason, saka nagpakilala ang lalaki na siya daw ay tito ni Asirpa. Kinabukasan ay lumapit ang mga bata na binigay ang isang stick kay Asirpa dahil maglalaro daw sila ng takutan gamit ang stick. Pinasubukan ito ni Asirpa kay Sugimoto habang nasa loob ang mga bata, ngunit hindi sila natakot sa ginawa ng bida. Nang si Asirpa na ang gumawa kasabay ng nakakatakot na boses nito ay nag-iyakan ng mga bata, kaya naman sinubukan ulit ni Sugimoto pero nag-alisan na pala sila at iniwan na mukhang engot ang bida. Kinagabihan ay narinig nila ang alulong ng lobo kaya naikwento ng tito ni Asirpa na natagpuan daw noon ng mag-ama ang isang batang puting lobo na pinangalanan nilang Ritor. At mula noon ay naging kasama na ni Asirpa si Ritor sa pangangaso. Ngunit isang gabi ay narinig ni Ritor ang alulong ng mga kauri nito kaya nagpa siya itong bumalik sa angkan niya at naiwan si Asirpa na malungkot. Dagdag pa ng tito na mula noon ay hindi na muling ngumiti si Asirpa subalit mula nang magkakilala daw sila ni Sugimoto ay nagbalik ang mga ngiti sa mukha nito, ngunit habang natutulog pa ang lahat ay umalis nang walang paalam ang ating bida. Kinabukasan ay naiinis si Asirpa sa pag-alis ni Sugimoto nang walang paalam ngunit masama din ang kutob niya kaya nais niyang hanapin ang bida. Nagbalik si Sugimoto sa spa para makibalita sa mga pangyayari, nang sabihin ng lalaki na sugatan daw ang isang empleyado matapos itong atakihin ng isang customer na may kakaibang mga tato. Kaya naman agad na nagpunta ang bida nang bigyan siya ng makakain ng ale habang naghihintay na talaga namang swak sa panlasa niya. Biglang sumilip ang 2 pang nakasuot ng uniforme na agad namang sinugod ni Sugimoto hanggang sa mapabagsak ang isa, ngunit marami pala ang nag-aabang sa labas kaya hindi na siya nakapalag. Bago pa man nila mapaslang ang bida ay dumating naman si Lieutenant Tsurumi na nagpakilalang ang Grim Reaper daw ni Sugimoto. Dinala ng mga sundalo ang bida sa base nila kaya sinubukan itong magpaliwanag kay Tsurumi nang alukin siya ng lieutenant ng matamis na pagkain. Nasarapan naman ang bida sa pagkain ngunit ibinunyag na ni Tsurumi na tauhan niya ang nakalaban ni Immortal Sugimoto na nahulog sa ilog, kaya naman sinubukan magpalusot ng bida na hindi siya ang hinahanap nila.
Subalit giit ni Tsurumi na nakita niya na daw dati sa gitna ng digmaan ang bida kaya natutukoy niyang ang kaharap niya ngayon ay si Sugimoto. Sa kasamaang palad ay hinahanap din pala ni Tsurumi ang mga ginto at alam din niyang hawak ng bida ang isa sa mga tato na magsisilbing mapa para malaman ang lokasyon nito subalit mariin pa rin itong itinatanggi ni Sugimoto. Samantala ipinaamoy ni Asirpa kay Ritar ang mabahong medyas ng bida para malaman nila kung nasaan ito. Inaalok naman ni Tsurumi si Sugimoto ng kaligtasan nito kapalit ng pagsisilbi nito sa kanya dahil nauubos na daw ang mga tao niya. Plano pala ni Tsurumi na gamitin ang ginto para makabili ng mga kagamitang pangdigma sa mga Amerikano upang makontrol niya ang lugar ng Hokkaido subalit hindi sang-ayon dito ang bida na siyang ikinagalit ng lieutenant. Nakarating na sa bayan sila Asirpa nang malaman ang lokasyon ng bida sa tulong ni Ritar subalit si Yoshitake ang natagpuan nila dahil nagkapalit pala sila ni Sugimoto ng medyas. Nalaman ni Asirpa kay Yoshitake ang balita tungkol kay Sugimoto na dinakip daw ng 7th Division ng mga sundalo kahapon kaya pinagbantaan siya ni Asirpa na papaslangin kung hindi siya dadalhin sa kinaroroonan ng bida. Sinubukan namang tumakas ni Yoshitake mula kay Asirpa ngunit agad siyang nahuli ni Ritar kaya napagtanto na ng lalaki na hindi siya makakatakas. Samantala pumasok ang dalawang sundalo para pahirapan pa si Sugimoto, ngunit hinedbat ito ng bida. Nakarating na rin sa base ng mga sundalo sila Asirpa ngunit nagdadalawang isip si Yoshitake kung buhay pa ba si Sugimoto subalit buo ang loob ni Asirpa na magagawang makaligtas ang kaibigan. Kasalukuyang nakikipaglaban ang bida sa magkapatid na sundalo nang dumating ang mga kasamahan nito na siyang umawat dahil hindi pa nila pwedeng paslangin ang bida dahil sa mga impormasyon na nalalaman nito. Nakumpirma din ni Yoshitake na buhay pa si Sugimoto kaya nagplano na sila kung paano ito ililigtas. Napagkasunduan din ng dalawa na bibigyan ng parte si Yoshitake sa ginto na hinahanap ni Sugimoto kung tagumpay nila itong matatagpuan. Pumasok sa bintana si Yoshitake para kalagan sa tali ang bida pero dumating na naman ang magkapatid kaya nagtago muna si Yoshitake. Umalis ang isang kapatid para magbantay sa labas, ngunit nang mag-isa na lang ay agad itong sinugod ni Sugimoto, kaya narinig ng mga sundalo ang kaluskos at nakitang napaslang ang isang sundalo at malubhang sugatan naman ang bida. Nagmakaawa si Sugimoto na iligtas ang buhay niya kapalit ng lahat ng nalalaman tungkol sa ginto kaya dali-daling ipinag-utos ni Tsurumi na dalhin sa ospital ang bida, subalit pagdating sa labas ay pinagpapaslang ni Sugimoto ang mga sundalo dahil nagkunwari lang pala siyang may malalim na sugat dahil galing pala ang lamang loob sa katawan ng napaslang niyang sundalo kanina na siyang natuklasan din ni Tsurumi nang inspeksyonin ang bangkay. Sinubukan ni Tsurumi na habulin ang bida ngunit pinigilan naman siya ni Asirpa gamit ang pana nito kaya bumalentong ang sinasakyan nitong kabayo at tuluyan nang nakatakas si Sugimoto. Nang tignan naman ni Tsurumi ang kabayo niya ay nakita niya ang sugat kung saan tumama ang palason ni Asirpa. Pagbalik ni Tsurumi sa base ay sinunog din pala ito ng mga kaibigan ni Sugimoto kaya napagpasyahan ni Tsurumi na hayaan muna sila na makumpleto ang mga tato bago sila tugisin. Nang hihingi ng paumanhin ng isang sundalo dahil hindi daw nila nailigtas ang mga tato, subalit suot-suot pala ni Tsurumi ang mga ito. Sa wakas ay nakauwi na rin si Sugimoto subalit dahil sa ginawa niya ay sinapok pa siya ni Asirpa. Sabay-sabay na naghapunan ng tatlong magkakaibigan pero nang malaman ni Asirpa na may halong miso na pinandidirihan niya ang pagkain ay nag-iba ang mukha nito pero sinubukan pa rin niyang kainin na siya namang nagustuhan niya. Sumugod ang grupo nila Hijikata sa lugar ng mga bandido upang subukan na makipagkampi ng sumugod ang isang bandido kaya agad na binanata ni Ushiyama. Kinausap ni Hijikata ang pinuno ng mga bandido na si Shibukawa kung makikipagsanib puwersa ito sa kanila subalit tumanggi ito kaya napilitan sila Hijikata na ubusin ang lahat ng mga bandido sa lugar. Magkasamang nangangaso nagdalawa nang makaramdam ng pagkauhaw si Sugimoto nang makakita si Asirpa ng isang sangang may lamang tubig na siyang sinapsap nito kaya nang hingi din ng bida at sumupsap na parang baby. Nalaman ni Asirpa sa mga bakas na may iba pang nangangaso bukod sa kanila sa lugar. At iyon pala ay sila Tanigaki kasama si Tetsuzo na nanghahunting ng isang oso at matagumpay na napaslang gamit lang ang isang bala ng baril. Binugaw ni Asirpa ang isang hayop upang maasinta ito ni Sugimoto ngunit nadulas ang bida at nakatakas ang hayop papunta sa bundok, kaya naman gumawa muna sila ng pansamantalang matutulugan para magpalipas ng gabi. Samantala kumakain na rin ng hapunan ang dalawang hunter nang mapagpasyahan ni Tanigaki na sunugin ang sombrero niya dahil ayaw niya nang maging isang sundalo. Kinabukasan ay nagpatuloy na sila Sugimoto na hanapin ang nakatakas na hayop, ngunit maging sila Tanigaki ay nagsimula na rin sa pangangaso kasama ang aso ni Tetsuzo. Nakita nila na nanginginig ang aso kaya nalaman ng dalawa na nasa teritoryo na sila ng lobo na nais nilang paslangin. Nahanap nila Asirpa ang usang nakatakas sa kanila subalit hindi nagawang matamaan ng bida kaya nakatakas muli,
Nang dumating si Ritar na matagumpay itong napatumba, ngunit narinig nila Tanigaki ang putok ng baril ni Sugimoto, naamoy ni Ritar na may paparating na ibang hunter kaya agad silang umalis sa lugar. Saka naman dumating sila Tanigaki na nakita ang mga bakas ng lobo maging nila Asirpa at Sugimoto. Nagtago mula sa malayo sila Sugimoto ngunit sa distansya ay hindi nila makilala ang mga ito. Nang bumalik sila sa ginawang hut ay naghihintay pala si Yoshitake na may dalang alak, kaya kinagabihan ay nag-food trip ang magkakaibigan hanggang sa mabusog. Pagkatapos ay sinabi ni Yoshitake ang balita tungkol sa isa pang preso na may tato sa katawan, na walang iba kundi si Tetsuzo na siyang kasama ngayon ni Tanigaki. Maliligo na sana sila Tanigaki para tanggalin ang amoy nila nang makita nito ang tato ni Tetsuzo kaya tinutukan niya ito ng baril dahil isa ito sa mga takas na preso sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga sundalo, pero ipinaliwanag nito na pinaslang niya lang ang mga magnanakaw kaya siya nakulong, kaya ibinaba na ni Tanigaki ang baril. Nalaman naman ng dalawa kay Yoshitake na balak huntingin ni Tetsuzo si Ritar ngunit nasiyahan pa si Sugimoto dahil si Tetsuzo ay isa sa mga presong hinahanap niya. Kinabukasan ay nakita nila si Tetsuzo na nag-aabang kaya nagpunta sila Sugimoto at Yoshitake, at nang silipin naman ni Asirpa ang inaabangan ni Tetsuzo ay nakita niyang si Ritar pala ito na nasa likod ng puno. Ngunit bago pa makalabas si Ritar ay pinuntirya ni Asirpa ang pain nila Tetsuzo dahilan para magtago ito ulit kaya sumablay si Tetsuzo at nakatakbo ang lobo, tinutukan ng bida si Tetsuzo ng baril nang atakihin siya ng aso nito, kaya nakalaban si Tetsuzo at nahampas sa pagmumukha ang bida. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa nang subukan kunin ni Yoshitake ang baril ngunit kinagat siya ng aw-aw kaya niya ito hinagi sa malayo saka tinutukan ng baril si Tetsuzo. Subalit nahuli pala ni Tanigaki si Asirpa na labis na ikinagalit ni Sugimoto pero tinakaw siya ni Tetsuzo. Handa daw umano si Tanigaki na makipag-barilan kahit na nasa gitna si Asirpa, kaya naman nakiusap ang bida kay Yoshitake na ibaba na ang baril. Ginawa nga ito ng kakampi kaya itinali sila sa puno, saka dadalhin ni Tanigaki si Asirpa sa malayo kung saan hindi niya maririnig ang sigaw ng dalawang kaibigan kapag pinapaslang na sila ni Tetsuzo, subalit paglingon nito ay nakatakas na ang dalawa. Nalaman ni Tanigaki na nakawala ang dalawa kaya nagpatuloy siya sa paglalakad, subalit walang alam sa lugar ang sundalo kaya naman tinamaan ito ng palasong pambitag sa hayop na may lason. Sa kabila ng mga nangyari ay tinulungan pa rin ni Asirpa ang sundalo nang mahanap sila ni Tetsuzo kaya nakiusap ang babae na tigilan na ang paglalaban nila, subalit gustong-gusto ng hunter na mapaslang ang natitirang puting lobo kaya naman dinala niya si Asirpa saka isinabot sa puno dahil alam niyang ililigtas ito ng Ezo Wolf na si Ritar na kasalukuyan ay nagmamadaling patungo sa kinaroroonan ng amo. Nakita ito ng hunter subalit dahil sa liksi nito ay hindi niya magawang maasinta hanggang sa tagumpay itong makalapit at tinulungan pa ng isang lobo. Dumating ang aso nito para protektahan siya subalit huli na ang lahat dahil sa malubhang kalagayan ni Tetsuzo, natanggap ng dito na magwawakas ang kwento niya. Dumating ang dalawang kaibigan sa kakinaligan si Asirpa, nang makita nila na mag-asawa pala ang dalawang lobo at nakita din nila ang mga anak ng mga ito. Dinala nila si Tanigaki pati na rin ang aso ng yumaong hunter habang si Sugimoto ay kinuha ang balat ni Tetsuzo para sa tato nito. Kinagabihan ay pinagsaluhan nila ang masarap na luto ni Asirpa, na nilagyan pa nila ng miso na dating pinandidirihan ng babae subalit ngayon ay hinahanap-hanap na niya. Binigyan pa sila ng matanda ng pinalamig na karne sa labas na sa sobrang lambot ay nalulusaw daw kusa sa mga bibig nila. Ikinwento ni Asirpa ang tungkol sa alamat kung saan kinukolekta ng mga Aino ang lahat ng mga ginto at itinatago sa isang lihim na lugar upang wala ng pag-awayan ang mga tao. Subalit dahil namatay na sa katandaan ang mga Aino na nakakaalam ng lihim na taguan ng ginto ay wala na ngayong nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Sumingit naman si Tanigaki sa usapan at sinabing may pagnanais si Lieutenant Tsurumi na gamitin ang ginto upang mapalakas ang puwersa nito. Samantala nagsasanay mag-isa si Ushiyama nang magpasya ang pinuno na si Hijikata na magpunta sila sa bayan. Kinakatakutan ng grupo nila maging ng mga kawatan sa lugar nang magpaalam si Ushiyama sa mga kasama para maghanap muna ng chika babe. Hindi nagustuhan ng veteranong swordsman ang pananalita ni Ushiyama subalit sinaway ito ng pinuno nila dahil mas nagiging maabilidad daw si Ushiyama pagkatapos magpakasarap. Nasa bayan din ngayon si Yoshitake nang yayain siya ng may-ari ng spa na sa kanila mag-check-in pero hindi daw type ng escape king ang mga chika babe doon. Pinili ni Yoshitake sa ibang spa ngunit pagpasok ay tumambad si Ushiyama kaya agad siyang tumakas subalit hinabol siya ng lalaking may square sa noo.
Niloko ng Escape King ang may-ari ng spa na si Ushiyama daw ang salarin sa panggugulo sa negosyo nito nakaraang araw kaya balak nitong banatan si Ushiyama subalit sinagasaan lang sila ng malakalabaw na lalaki. Sinubukan din ng Escape King na sipain ang mga yelo para mabagsakan ang macho gwapito subalit hindi pa rin ito umubra, at maging ang kabayong ginulat ni Yoshitake para tumakbo ay pinatumba lang nitong parang laruan. Nagkataong nandoon ang mga sundalo kaya natakot ang Escape King pero nang malamang hindi siya kilala ng mga ito ay nagkunwari siyang hinahabol ng isang mandarambong. Agad na tinutukan ng mga sundalo ng baril si Ushiyama ngunit nagawa pa rin nito na madakma ang lalaki na siyang pinanghambaalos sa mga kalaban nito. Bigla namang may sumabog sa lugar na ipinagtaka nila dahil galing pala ito sa isang kawatan na nakipagbarilan sa mga sundalo, saka sinundo na rin ng kasama si Ushiyama. Narinig ni Lieutenant Tsurumi ang mga pagsabog kaya nagpatawag ito ng mga tauhan ngunit pagdating ay nakitang walang tato ang lalaking umatake sa kanila, at pagkatapos mag-report ng tauhan ay nalaman niyang isa lamang decoy ang pagpapasabog doon, dahil kasalukuyan palang nasa bangko sila Hijikata para magnakaw. Tagumpay nilang napasok ang bangko saka nakita na rin ng batikang swordsman sa wakas ang matalas na katana. Dumating mag-isa si Tsurumi sa lugar, na sa isang tingin lang sa paligid ay nalaman kaagad ang mga nangyari. Napasilip sa bintana si Tsurumi nang makita si Hijikata na hawak ang katana na ninakaw nito, kaya agad niya itong binaril subalit nakatakas ang matanda lula ng kabayo ng lieutenant. Hinanap ni Yoshitake ang damit niyang hinawakan ni Ushiyama, nang sa ganun ay magamit niya ito upang maamoy ang lokasyon ng lalaki sa tulong ni Ritor subalit ayaw siyang payagan ni Asirpa na magpatulong sa lobo, kaya si Ryo na aso na lang na naiwan ni Tetsuzo ang ginamit niya. Sa tulong ni Ryo ay matagumpay nilang natagpuan si Ushiyama, subalit pinahamak din siya ng aso dahil nag-ingay ito kaya agad na tumalon ng bintana ang malaking mama sabay takbo ni Ryo ngunit nahawakan siya ni Ushiyama kaya dinislocate ng Escape King ang sariling balikat para subukang makawala. Gagamit pa siya ng pako pero matigas ang noo ng loko, mabuti na lang ay dumating si Hijikata. Dinala nila ang Escape King sa loob, nang pagbantaan siya na papaslangin kung hindi papayag na kopyahin ang tato nito sa katawan. Napaamin si Yoshitake na kakampi niya si Sugimoto subalit nagtanong pa si Hijikata kung may hawak na daw ba silang tato at matapos ang matinding pag-iisip ay hindi umamin ang Escape King. Inalok ng matanda na makipagkampi sila Yoshitake sa kanila kapalit ng kaligtasan, na sinang-ayunan naman ng Escape King subalit agad siyang inutusan ni Hijikata na dakpin at kunin ang balat ng mamamatay tao na si Henmi Kazuo. Pagbalik sa base ay inihayag ni Yoshitake ang mga kasama kung gaano kamapanganib si Henmi Kazuo dahil sa dami ng napaslang nito. Dahil dito ay nag-alala si Asirpa na baka atakihin nito ang tito niya dahil nasa baybayin daw sila ngayon para manghuli ng balyina kaya napagpasyahan ng babae na magpunta din sa baybayin para makakain na rin ng balyina. Nagpunta sa baybayin ng tatlo nang magkita sila ng tito ni Asirpa na agad silang sinama sa bangka dahil kailangan pala nila ng tulong dahil sa laki ng balyina. Binato nila ng mga harpon ng balyina subalit dahil sa laki ay nagagawa nitong mahila ang mga bangka patungo sa iba pang bangka ng mga mangingisda. Dahil sa impact ay nahulog ang isang mangingisda sa dagat kaya nagpasya sila Sugimoto na kumalas sa grupo para tulungan ito na tagumpay nilang naiahon mula sa dagat. Nang magtanggol ito ng takip sa mukha ay ito pala ang killer na tinutukoy ni Yoshitake ngunit hindi nila ito kilala. Habang nagpapainit ay pinagpapalit ito ni Sugimoto ng damit para mainitan pero dahil nakita nito si Yoshitake kanina ay naisip na ng killer na baka hinahunting siya kaya nanghingi muna ito ng kumot bago magtanggal ng damit para hindi makita ang mga tato. Subalit nang makapagpalit na ng bagong damit si Kazuo ay nanabik pa itong kilalanin si Sugimoto. Aksidenteng nakita ng isang lalaking may sakit ang tato niya kaya sinakal niya ang matanda nang dumating ang bida para magtanong kung pwede din daw ba siyang magpahinga sa loob. Habang sa loob ay sakal-sakal ang kawawang matanda. Dinala ni Kazuo ang dalawa sa imbakan ng mga isda, at para malaman ang kakayahan ni Sugimoto ay inutusan niya itong hiwain ang pinatigas na karne ng isda na matagumpay nitong nagawa kaya nasarapan ng killer sa nakita. Giit naman ni Asirpa na kailangan na nilang hanapin ang kasama dahil hindi nila alam ang pagmumukha ng kalaban, pero niyaya pa sila ni Kazuo na kumain para hindi makipagkita kay Yoshitake. Nagpaalam si Asirpa na magbabanyo nang magtanong si Kazuo kung ilan na ang napatay ni Sugimoto sa digmaan, dahil naghahanap pala si Kazuo ng taong makakatalo sa kanya sa pakikipaglaban at malugod niyang tatanggapin kung mapapaslang siya ng bida. Nakita ni Asirpa sa banyo ang bangkay ng mangingisdang pinaslang ni Kazuo nang maalala din bigla ng killer na doon niya itinago ang bangkay. Nagmamadaling tinawag ni Asirpa ang bida ngunit hindi niya natagpuan, dahil niyaya pala ito ni Kazuo sa labas at nagkunwaring may ipapakita ngunit balak lang nitong makipag one-on-one sa bida sa isang lugar na walang mang-aabala sa kanila.
Subalit nais nang umalis ng bida pero nakita nito na nandoon ang 7th Division Army kaya natigilan siya, at nang mapansin ni Kazuo na umaayon ang sitwasyon sa kanya ay niyaya niya ang bida na magtago ngunit dinala siya nito sa kuta nila Tsurumi. Nagpanggap muli na isang mangingisda si Tsurumi kaya nagawa niyang paslangin ang mga bantay ngunit nabaril din siya ng isa. Dahil sa putok ng baril ay nalaman nila Tsurumi na nandoon sila kaya naman ginamit ni Tatang ang gatlang gun ni Tokile Sugimoto ngunit nakatakas pa rin sila dahil ayaw pa siyang paslangin ni Tsurumi. Dinala ng bida ang mangingisda kay Yashitake para magpatulong, ngunit nakilala ng Escape King na ang mangingisdang nais tulungan ng bida ay walang iba kundi ang sikat na killer kaya aakmang tatagain nito ang bida subalit tinamaan siya ng palaso ni Asirpa. Sumugod muli ang masokistang killer na tinapos na ng bida subalit dinagat ito ng isang killer whale kaya nagmadaling sumakay ng bangka ang mga bida para kunin si Kazuo ngunit maging sila Tsurumi ay sinusundan sila. Ibinato-bato ng mga killer whale ang killer kaya nasiyahan ito dahil sa napakaganda na kamatayan ang nararanasan niya. Sumisid si Sugimoto para kunin ang killer ngunit maging siya ay target na rin ng killer whale kaya binato ito ni Asirpa ng harpon dahilan para hilahin sila nito at makatakas sa mga sundalo. Nasaksihan din ni Hijikata ang mga nangyari kaya napahanga ito sa ating bida. Dumating ang isang sundalo ni Tsurumi nang ibalita nito na ilang araw na daw na nawawala sila Private Ogata at pati na rin si Nikaido Kuhei, samantala ang ating bida ay nasa karagatan mag-isa upang kunin ang balat ng killer para sa tato nito. Sa nayon ng mga Aino ay nakabalik na sa bahay si Tanigaki mula sa pangangaso nang makita na nandoon pala ang nawawalang sundalo ni Tsurumi na sila Private Ogata at Nikaido Kuhei. Nais ng dalawang sundalo na paslangin si Tanigaki dahil baka magsumbong ito kay Tsurumi tungkol sa pagtatraidor nila, at maging ang matanda ay tinutukan nila ng baril sa ulo. Nakiusap si Tanigaki na huwag sasaktan ng mga Aino na siyang pinaunlakan naman ni Ogata, pero bago sila umalis ay tinanong muna nito ang lokasyon ni Sugimoto pero hindi sinabi ni Tanigaki. Matapos umalis ang dalawa ay napagtanto ng dating sundalo na kailangan niya nang umalis para hindi madamay ang mga Aino, nang madaplisan ito ng bala ng baril sa noo dahil balak pala siyang paslangin ni Ogata mula sa malayo para walang makasaksi sa pagpaslang nila dito. Matapos siyang lagyan ng first aid ng matanda ay naisa ng lumaban ni Tanigaki subalit wala siyang magawa dahil wala siyang baril at ang kalaban niya pa ay isang magaling na sniper, na ayon kay Private Ogata ay kaya niyang mang-headshot sa layo ng 300 metro, kaya isinara ni Tanigaki ang bintana gamit ang hook saka pinagsuot ng helmet ang dalawang Aino. Samantala ang grupo nila Tanigaki ay nasa panuluyan ng mga mangingisda, nang lapitan sila ng isang matanda na napansin ni Yashitake na si Hijikata pala. Bago ito umalis ay bumulong ito kay Yashitake na bigyan siya ng kopya ng tato ng killer na napaslang nila kanina. Naghagis ng mga pangpausok si Tanigaki para hindi makita ni Ogata ang pagtakas niya, at bago siya umalis ay binigay ni Asoma ang baril na nanggaling kay Tetsuzo. Nalaman nila Ogata na nakatakas na ang target nila subalit kumpiyansa itong hindi makakatakbo ng malayo si Tanigaki dahil sa sugat ito. Buong lakas na tumatakas si Tanigaki sa dalawa ngunit alam ni Ogata na kabisado ng target nila ang bundok dahil dati itong mangangaso. Nangangamba si Tanigaki dahil isang bala lang ang meron siya, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano matatalo ang dalawa kahit na masakit rin ang mga binti. Nakakita siya ng bakas ng oso na siyang nilakarin niya para hindi masundan nila Ogata ang bakas ng mga paa niya. Sasapit na ang dilim ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang target, at naisip naman ni Kuhei na wala na siyang paki kung isusumbong sila ni Tanigaki kay Tsurumi, dahil nais niyang huntingin si Sugimoto na pumaslang sa kapatid niya. Nilalamig na ang dalawa kaya nais na gumawa ni Kuhei ng apoy pero hindi pumayag si Ogata dahil malalaman daw ni Tanigaki ang posisyon nila. Kinabukasan ay nakakita sila ng usok na agad nilang pinuntahan, ngunit wala doon ang target kaya pinapanta ni Ogata ang kasama para mag-imbestiga, samantalang si Tanigaki ay hinahanap ang lokasyon ni Ogata. Nagpapainit ng mga kamay si Kuhei nang atakihin ng napakabangis na oso, kaya hinihintay ni Tanigaki na barilin ni Ogata ang oso para malaman niya ang lokasyon nito. Kumagit naman sa pain si Ogata sa pag-aakala na walang baril ang target nila, pero nagulat siya nang matamaan siya ng baril sa katawan. Nagpakita ang dating kasamahan ni Tanigaki na nagsabing papunta na daw sa lugar si Lieutenant Tsurumi dahil matagal na daw nilang pinaghahanap sila Ogata at Kuhei. Inaaya nito si Tanigaki na sumama ngunit nagdadalawang isip nang maalala ang mga karanasan sa piling ng mga Aino nang bigla itong mabaril ni Ogata na buhay pa pala dahil nasalo ng telescope ang bala ng baril. Naisip ni Ogata na kailangan niyang mapaslang si Tanigaki bago pa man dumating si Tsurumi ngunit nakarating na pala ito subalit pinagbabaril ng bihasang sniper ang mga sundalo kaya tagumpay itong nakatakas.
Dahil dito ay hindi na niya napansin si Tanigaki, habang si Kazuo naman ay nabihag ng dati nitong leader, ngunit imbis na paslangin ay pinagbigyan pa itong mabuhay ni Tsurumi dahil alam niyang matutulungan siya nito sa paghahanap kay Sugimoto. Naglalakad ang tatlo nang may tanong ni Sugimoto kung anong itsura ni Hijikata, dahil lingid sa kaalaman niyang si Hijikata na pala ang matandang lumapit sa kanila kanina. Nagpunta si Yashitake sa tulay nang mahulog ito sa ilog na napakalamig, at nang subukang iligtas ay hinila siya ng pailalim ng isang malaking isda. Bigla namang tumalon sa tubig ang isang lalaki at makalipas ang ilang segundo ay naiahon nito ang isda kasama ang kaibigan nila, at nakilala ni Asir pa ang lalaki na si Kiro Ranke dahil ito daw ay kaibigan ng yumao niyang ama. Sabay-sabay silang kumain ng napakasarap na karne ng isda, nang makilala ni Kiro Ranke si Sugimoto dahil dati daw siyang sundalo sa 7th Division Army kaya napatanong ang bida kung tauhan din siya ni Tsurumi. Giit naman ni Kiro Ranke na iba daw ang officer in charge niya, at nakilala niya ang bida dahil sa peklat sa mukha nito. Ikinwento ni Kiro Ranke na may nagpuntang matandang lalaki sa nayo nila na ipinagtatanong si Asirpa gamit ang Japanese name nito na Kechobi Asuko, na labis na ipinagtaka ni Asirpa dahil ang mga yumaong magulang niya lang daw ang siyang nakakaalam ng Japanese name niya kaya naalala ng bida ang matanda na nagtanong ng Japanese name ni Asirpa kanina. Dagdag pa ni Kiro Ranke na ang presong pumaslang at nagnakaw ng ginto ng mga Aino ay walang iba kundi ang tatay ni Asirpa. Hindi makapaniwala si Asirpa na magagawa ito ng kanyang ama, kaya nais niyang itanong ng personal sa tatay niya ang katotohanan. Subalit giit ni Yashitake na sa dami ng kulungan na natakasan niya ay ang Abashiri Prison ang pinakamahigpit kaya malabong makausap ni Asirpa ang tatay niya, kung hindi daw sila tutulungan ng Escape King. Pinakilala ng bida si Yashitake na isa rin daw itong preso na ikinabigla ng lalaki ngunit ipinakita pa rin niya ang tato sa katawan. Napatanong si Kiro Ranke kung may hawak pa silang ibang mga tato pero itinanggi ito ng bida, sa kagiit pa ng lalaki na wala siyang pake kung kukuha ng parte ng ginto sila Sugimoto at Yashitake, basta ang matitira ay maibabalik sa mga Aino. Nagbalik ang magkakaibigan sa nayo ng mga Aino nang makita si Tanigaki na nakasuot na ng pangtribo. Nagplano silang magpunta sa Abashiri at madadaanan din nila ang Asahikawa kung nasaan ang headquarters ng 7th Division Army, kaya naisip ni Yashitake na bakit hindi nila isumbong si Lieutenant Tsurumi sa ginagawa nitong paghahanap din sa ginto, ngunit giit ni Tanigaki na may kapit din si Tsurumi sa headquarters na si Lieutenant Colonel Yadogawa. Dahil dito ay sa Sapporo na lang muna pupunta ang grupo nila dahil may kakilala daw ditong blacksmith si Kiro Ranke. Kinabukasan ay naghanda ng maglakbay ang grupo, at nagpaiwan naman si Tanigaki para proteksyonan ang nayo nang mapansin ng Escape King na bansa at nakabayo ang ibinigay nila sa kanya saka nagsimula na sila sa paglalakbay. Nakarating na sila sa kilalang blacksmith ni Kiro Ranke nang irekomenda nito sa kanila ang Sapporo World Hotel na may sexing tagapangasiwa na ikinatuwa ng Escape King. Nagpakilala ang may-ari ng hotel na si Len Aga pero sumimangot nang makitang si Ushiyama pala ang customer. Habang naglalakad papunta sa silid ay nag-iisip ang hotel owner kung nakikilala ba siya ng dating kasamahan, ngunit nang cornerin siya nito sa pader ay nakumpirma niyang hindi alam ng lalaki ang lihim niya. Dumating sila Sugimoto sa ibaba kaya nagpaalam muna si Len Aga kay Ushiyama nang makita si Yashitake na dati din itong kasamahan sa kulungan. Giit ni Yashitake na naiinlove na daw siya kay Len Aga, at wala silang kaalam-alam na nakikinig pala ito sa kanila mula sa kisame pero si Ushiyama muna ang gusto niyang unang biktimahin. Binalak puntahan ni Yashitake ang dalaga nang buksan ni Ushiyama ang pinto pero hindi naman sila nagkita. Maging si Ushiyama ay hinahanap din ng hotel owner ngunit ayaw ni Len Aga na magkita ang dalawa kaya binuksan niya ang isang lagusan at napunta si Yashitake sa isang underground, na nakita niyang may mga kadena at mga kalansay ng tao. Namatay ang ilaw niya at nagulat nang nandoon na pala si Len Aga na tinurukan siya ng pampatulog, dahil ang puntirya pala nito ay si Ushiyama at si Asirpa. Nagkita sila Ushiyama at Sugimoto ngunit hindi nila kilala ang isa't isa kaya nag-inuman pa sila at nagkwentuhan, at pagkatapos ay umakyat na si Ushiyama sa kwarto para puntahan si Len Aga pero nakita nito ang butas sa pader saka hinaatak ang isang lubid. Sinusubukan ng Escape King na makawala ng malaglag si Ushiyama na may amats pa kaya napagkamalang si Len Aga ang Escape King kaya niya ito inaswang. Naalala ni Yashitake na si Len Aga pala ay dati nilang kasama sa kulungan na dati palang isang matandang lalaki na doktor. Wala pa rin sa ulirat si Ushiyama kaya pilit nitong winawasak ang pinto kaya iniwan na siya ni Yashitake. Nagpunta si Len Aga sa silid nila Asirpa dahil nais nitong aswangin ang batang babae ngunit nagising si Sugimoto na nagtataka kung paano siya nakapasok gayong sinarahan niya ang pinto, nang sabihin ni Yashitake sa kanila na dating lalaking doktor daw si Len Aga na kasamahan nila dati sa kulungan.
Dahil dito ay naghagis ng mga injection si Len Aga na tagumpay namang nasalo ng bida bago tumama kay Sirpa. Ngunit nakatakas naman ng babae na kasalukuyang tumatakbo sa underground subalit natagpuan pa rin ni Uchiyama. Samantala napakasarap pa rin ang tulog ni Kiro Ranke kaya napatakbo na lang si Yoshitake habang hinahabol pa rin ni Uchiyama sa inaakala niyang babae. Ginamit ng Escape King ang pampasabog ngunit patuloy pa rin sa paghahabol kay Len Aga ang lasing, at nang makita nitong nakaabang si Sugimoto ay ibinunyag nito na isang presong may tato din si Uchiyama kaya nagising na si Uchiyama at naglaban ang dalawang malakas gumamit ng judo. Balak ni Len Aga na sunugin na lang ang buong lugar, nang makitang natatalo ang bida sa labanan ngunit biglang bumukas ang lagusan kaya nahulog ang ating bida. Nagtago naman si Len Aga sa isang silid ng suotan nito ni Yoshitake ng granada na napakalakas ng pagsabog. Sa ibaba ay naamoy ng bida ang alkohol saka nakita ang apoy kaya dali-dali siyang tumakbo papalabas. Nagkasalubong ang dalawang preso nang maintindihan ni Uchiyama na si Immortal Sugimoto pala ang nakaharap niya, nang maramdaman ni Yoshitake na mainit ang sahig dahil malapit nang masunog ang hotel. Sinabi ni Uchiyama ang pinag-uutos ni Hijikata sa Escape King na kailangan daw nitong sabihin kung saan siya magpupunta. Naalala ni Yoshitake ang bag niya na puno ng pampasabog kaya binalak niya itong kunin pero nadapa siya kaya nahulog ito sa lagusan kaya nagmamadali nitong sinabi sa mga kasama na kailangan nilang lumabas ng hotel nang biglang maging slide ang hagdan. Nahanap ni Uchiyama si Len Aga dahil balak niyang iligtas ito para sa tato nito sa katawan. Sumabog ang buong hotel pero ligtas naman ang mga bida, yun nga lang ay hindi sila sigurado kung nakatakas ba sila Uchiyama sa pagsabog. Samantala si Ogata ay nasa isang barbershop para magpaahit ng balbas, nang makita nito sa bintana si Hijikata. Ibinigay ni Yoshitake ang kopya ng tato ni Kazuo kay Uchiyama, kaya naman inutusan niya itong sumama sa kanya, nang makita ng Escape King na buhay din si Len Aga. Sinusubukang hanapin nila Sugimoto ang mga bangkay nila Uchiyama at Len Aga sa pag-aakala na hindi sila nakalabas, sinabi naman ni Kiro Ranke na baka natrap ang mga ito sa basement. Dahil naman sa napasabog ni Yoshitake ang lahat ng mga pampasabog na binili nila ay kailangan nilang kumita ng pera para makabili ulit, kaya nagyaya si Sirpa na magpunta sila sa kamag-anak niya at magtrabaho bilang mga mangangaso. Nakahuli kaagad sila ng isang fox na maaari nilang ipagbili, pero dahil alak na naman ang nasa isip ni Yoshitake ay sinisi siya ng mga kasama sa pagsasayang nito ng mga pampasabog. Ibinuko din ni Kiro Ranke na nangutang daw ng pera si Yoshitake kay Sirpa na ipinatalo lang nito sa karera ng kabayo kaya tinorture siya ng dalawang kaibigan. Nakita nila ang isang manghuhula na si Incarmet, kaya agad na nagpakilala ang babae rong Escape King na single daw siya at ready to mingle, pero si Sugimoto ang type nito dahil daw sa mga peklat nito sa mukha. Giit ng manghuhula na alam niyang may hinahanap daw ang grupo kaya hinulaan niya ang mga ito sa pamamagitan ng bungo ng isang fox. Giit nito na may masamang pangitain daw siya sa lakad ng grupo, kaya nagbabala ito na wag na daw silang tumuloy. Pero hindi naman naniniwala si Sirpa sa mga manghuhula dahil siya daw ay isang makabagong babaeng Aino, ngunit bago umalis si Incarmet ay sinabi nitong alam niyang hinahanap ng grupo ang tatay ni Sirpa na siyang ikinagulat ng Aino. Kinabukasan ay nawawala si Yoshitake pero nakita daw ito ni Kiro Ranke, na nasa racetrack pala ulit kasama si Incarmet dahil nakikiusap ito na gamitin ng babae ang kasanayan sa panghuhula para malaman kung kanino sila tataya. Pinili nila ang number 4 na kabayo saka binigyan ni Incarmet ng pampaswerte ang Escape King pero may bayad pala. Kabadong nanonood si Yoshitake dahil ipinusta ng loko ang lahat ng pera niya, pero nagawa ngang manalo ng number 4 na kabayo kaya sa tuwa ay binuhat niya ang manghuhula. Nagtanong ulit si Yoshitake kung saan siya pupusta pero may kapalit itong produkto na kailangan niyang bilihin na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Dumating sila Sugimoto sa racetrack nang makita si Yoshitake na puno na ng mga burloloy sa katawan na ipinagbili sa kanya ni Incarmet. Binayaran nito ang utang niya ng hampasin ni Sirpa, saka nagbabalang masamang gamitin sa sugal ang panghaula dahil manluloko daw si Incarmet na pinagtanggol naman ni Yoshitake na bumaho na ang hininga dahil sa produkto ng manghuhula. Natukoy ni Kiro Ranke na ang number 4 at 3 ang susunod na maaaring manalo, dahil sa sariling karanasan nito sa pangangabayo. Nakapulot si Kiro Ranke ng isang sombrero, nang makita na kamukha ng lalaking Aino ang tumakas nilang hinete, kaya naman nakiusap ang dalawa na magpanggap na lang daw si Kiro Ranke na siya ang hinete. Nalaman ng lalaking Aino na may ginagawang hokus-pokus ang dalawa dahil ipinagutos daw ng isang yakuza na kailangang manalo ng number 6 kung hindi ay ipapapatay sila. Kaya nagbili ng mga ito na magpatalo daw dapat si Kiro Ranke. Nagpunta si Kiro Ranke sa mga kasama para sabihing tumaya sa kanya sa number 3 na kabayo dahil mananalo daw siya.
Ngunit nang gamitin ni Incarmat ang kasanayan niya sa panghuhula ay sinabi nitong matatalo daw ang number 3 na kabayo dahil ang number 6 daw ang mananalo na siyang balak tayaan muli ni Yoshitake ng all-in pero pinipigilan siya ni Sugimoto kaya inutusan na lang nito si Incarmat na ibili siya ng tiket na agad na nakatakbo. Sinundan ni Asir pa ang babae ngunit nakabili na ito ng tiket, nang sabihin ng manghuhula na natatakot daw si Asir pa na kumita ng maraming salapi si Yoshitake dahil hindi na siya nito tutulungan sa paghahanap ng ginto. Nagsimula na ang laban at hindi man naging maganda ang panimula ni Kiro Ranke ay nagawa pa rin itong makahabol, nang mapansin ni Asir pa na ang isang tiket na binili ni Incarmat ay para sa number 3 na kabayo. Nang dahil sa kasanayan ay nagawang maipanalo ni Kiro Ranke ang karera, ngunit nais na niyang umalis kaagad sa lugar dahil siguradong galit na galit daw ang Yakuza boss na tumaya ng malaking halaga sa number 6. Nakita naman nila si Yoshitake na lumuwag na ang tornilyo sa ulo dahil sa pagkatalo ng perang ipinusta niya. Samantala nagkasalubong ang landas nila Ogata at Hijikata, nang makiusap si Ogata na maging personal bodyguard ni Hijikata habang inaalok ng isang tato. Pagsapit ng hapon bago sila umalis ay ikinwento ni Yoshitake ang nalaman kay Len Aga, na may isang magnanakaw daw ang nakakita ng isang damit na gawa sa balat ng tao na may kakaibang mga tato, na pinaghihinalaan niyang mga tato ng mga preso na hinahanap nila, saka nagpatuloy na sila sa pagpunta sa Abashiri para sa kanilang misyon. Kinagabihan ay nasa sementeryo sila Surumi na nagbabantay ng puntod ng mga minerong nasawi, dahil baka may dumating daw dito na hunter din ng mga presong may tato para tignan kung isa sa mga biktima ay may tato sa katawan nang makita nilang may dumating na isang lalaki na agad silang tinakbuhan at may naiwan pang isang guwantes na isinuot ni Surumi.